Maghanda sa mas tumitinding banta mula sa labas ng bansa. Yan po ang bilin ni Pangulong Bongbong Marcos sa militar, partikular sa mga nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa gitna yan ng mas nakababahala raw na tensyon sa Indo-Pacific region at ang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Sa kanyang pagbisita, eto, mismong Pangulo na po ang nagsabi maghanda na tayo. Kaya dito, sunog na naman yung mga tangang Ensimada vlogger. 'Di ba? Ano sinabi ng mga Ensimada vlogger? Hindi, kayong mga pro-China, fear-mongering lang kayo. Tinatakot nyo lang yung mga tao na magkakagera. 'Di ba yun yung sinasabi nila noon? Fear-mongering lang kayo, fear-mongering. Paulit-ulit yung sinasabi nila. Tinatakot nyo lang yung tao na magkagera pero hindi naman magkakagera. Walang ganong mangyayari na gera. O, naalala nyo, sinasabi nila yon. Tama, mali. O, di ba? Pero this time, yung mismong presidenteng kanilang binoto at hinahangaan na nagsabing sa ating mga sundalo, get ready. Ito ho'y pronouncement ha. Hindi ho ito, oy, ano kayo dyan ha? Handa lang kayo. Prepare lang kayo ha. Hindi ganun to. Ito talagang inutusan niya na get ready. Eto na, malapit na. So ibig sabihin, totoo yung fear natin noon na possible na magkagera anytime. Puputok na ito. Ayan eto na mismo. Sa 5th Infantry Division ng Philippine Army kahapon, nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga banta sa labas ng Pilipinas. Sa gitna ng tensyon sa Indo-Pacific region, di raw maikakailang may banta sa atin ng China, lalo't malapit lang tayo sa Taiwan. Ayon sa Pangulo, mas nakababahala ngayon ang mga external threat, kaya inatasan niya ang mga sundalo na paghandaan ito. Paglilinaw ni PBBM, hindi tayo nananakop ng teritoryo, pero hindi raw tayo pwedeng basta na lang pumayag na kunin ng iba kung ano ang sa atin. Kasunod niyan, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na dumami ang namataang mga barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea. Ayan. So, ang ginagawa talaga, medyo ginagali tayo against China. Tapos, pinag-prepare na ng ating Pangulo ang ating mga kasundalohan ready na anytime. Tapos, eto namang China, naka-ready na rin, naka-forma na rin. Huwag niyong kakalimutan yung mga revelation ni Sas Roganda Sasot noon. Na ano sinabi niya, nilabas yan sa Journal ng Amerika na ready na makipaggera at eventually inaantay na lang maggegera na ang Amerika at ang China. Tapos, biglang kasali na tayo ngayon. Nagigets nyo? Tandaan nyo, before this awayan sa WPS, meron na talagang alitan ng Amerika at ang China because of Taiwan. Yung issue ng Taiwan na bilang probinsya ng China. May away na sila dyan. Ayaw bumigay ng Taiwan at yung Taiwan humingi ng tulong sa Amerika. At yung Amerika nangakong poprotektahan ng Taiwan. Kaya pagka namilit ang Taiwan, papalag na ang China. Yan yung gera talaga Yan talaga yung punot dulo nito Siyempre, strategic yung ating posisyon. Pag titingnan nyo, ito yung China, ito yung Taiwan, ito yung Pilipinas. Ang Amerika malayo. So, kailangan nila ng base o base na malapit-lapit. Doon nila dadalhin lahat ng kanilang kagamitan panggera laban dito sa China. Para sa labanan ng China at Taiwan. Nakita ninyo? Tingnan nyo sa mapa. China, Taiwan, Pilipinas. Kaya nga 'di ba meron part sa Pilipinas na sobrang lapit na sa Taiwan. Tapos ang Amerika sobrang layo niyan. So, lugi. Ika nga pag sa Agawan Base. Alam niyo Agawan Base? Pag masyadong malayo yung base mo, lugi kasi para magbe-base ka doon para sinong nahuli, siya yung alam niyo Agawan Base, 'di ba? Kung sino yung nakakawak doon. Ikaw, huli ka nakahawak, pwede kang tayain. Parang ganun din yun. Alam nyo ba yung konsepto ng Agawan Base is really a concept about war? Kasi importante na bumalik ka sa base, kumuha ka ng kagamitan. Panlaban. Okay? Para sa mga nakakaalala nung laro na yan. Kukuha ka, uuwi ka doon para kumuha ka ng panlaban nun. Kasi hindi naman unlimited yung bala.
ng ginagamit sa ship o di kaya doon sa ganon. So kailangan nila ng malapit na base. Tayo ho yun. Doon tayo pumapasok. Kaya nga nagtayo ng EDCA sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng mga bases EDCA sa Pilipinas kasi kunwari tinitrain nila yung mga Pilipino, but in reality dinala na nila lahat ng gamit dito. Hindi nyo napansin, dumami ang lahat ng weapons sa Pilipinas. Napunta lahat dito, kunwari, ipinapakita sa mga Pilipino, this is how you use it. Pinapakita, binibigyan tayo. But in reality, dinadala lahat dito yung weapon para anytime maggabombahan na, dito na manggagaling. Ano nangyari sa Pilipinas? Ano nangyari? Nagamit tayo. Sa bagay, kayo mga Pilipino ang hilig nyo magpagamit. Sa bagay, kayong mga Pilipino ang hilig nyo manggamit. So, ngayon, magagamit talaga tayo. Yan, ang dami tuloy nagtatanong. Sa halagang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung may halaga ba yung pampapagamit na nga yan. Di ba kung maaalala na merong pag nagpanukala noon sa Senado na dapat pag may base, parentahan. Kasi sinong nakikinabang? Yun ang tanong nun eh. Naalala niyo yun? Bakit kanyo ibinring up yun? Alam niyo kung bakit? Kasi meron talagang nakikinabang. Hindi natin alam kung sino. Sino yung binabayaran nila para pumayag tayo. Kaya nga may nagpanukalang senador, sabi niya, gawin nating batas to. Kasi nangyayari, nagiging under the table. Nagiging under the table ang kasunduan. O sino nakikinabang? Tama, mali. O kaya nga noon may panukala na yon. O, kayo ngayon, tanungin ko, doon sa mga nagsasabi noon, na galit kayo sa mga DDS, sa mga tinatawag din yung pro-China. Tinatawag pa tayong pro-China noon kasi bakit daw natin tinatakot ang mga tao, pinipingermongering daw natin. Totoo, di ba? Pinipirmongering daw natin yung mga Pilipino na magkakagera. O, anong ginagawa ngayon ni PBBM? Tanuin ko kayo. Anong ginagawa ni PBBM? Ayan, pinaghahanda na. Saan tayo pinaghahanda? Sa election? Sa concert? Sa tour? Hindi, ako nagtatanong lang ako sa inyo. I'm just emphasizing. Ano po ba ang pinaghahandaan natin? Kasi yun ang sabi ng ating Pangulo. Nagsabi niyan, maghanda na. Ano yung pinaghahandaan natin? Fiesta? Birthday? Diba? Ang pinaghahandaan natin ngayon walang iba kung hindi ang gera.